afternoon mga paps. So today, ang tatalakayin natin is about sa tamang pagtutono ng motor, especially yung MIUI 125 na naka 59 bore arm. So ipapakita ko sa inyo or ituturo ko sa inyo, itatalakay ko kung paano ma-achieve yung magandang sunog, yung hindi nag-overheat, hindi nag-overfeed sa gas. So sakto lang, yung nangangalawang kaunti yung spark plug. So magandang sunog, kumbaga. So ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat na components para ma-achieve yung napakagandang sunog ng spark plug. So okay na, dito papakita ko, susulat ko para maintindihan nyo. Meron ako ditong coupon band, compression tester, may ballpen ako, so isusulat ko. So karamihan naman sa atin, yung nagagamit na fuel is 95 octane. So itatalakay ko sa inyo kung ano yung akmang compression ratio kapag ang ginagamit nating fuel is 95, especially dito sa amin sa Bicol. So yung meron lang na octane ng gasolina sa amin dito sa Bicol region is 91 and 95 octane. Ayan, sulat natin para maintindihan nyo. So kalimitan kasi dito sa Bicol, dito sa amin, hindi uso yung 97 or 100 na octane. 97, 100 octane na gasolina. So yung meron lang sa amin dito is 91 and 95. So kami, o yung motor ko is kargado, so basically yung ginagamit kong fuel is 95 octane. So paano ko napakulay brown yung spark plug, o paano ko na-create yung magandang sunog ng spark plug? So ang ginawa ko is nag-compression tester ako. So sa una, yung motor ko kasi is naka ilang biak na, nagpalit na ako ng 2 beses ng bore kit kasi nga nagagasgas. So tendency pa nun is yung reason kung bakit nasisira yung piston ko na nakakayod yung bore, nakakayod yung piston, nakakayod yung piston ring is because yung compression ko is mataas. Dati kasi pumalo ng 200 PSI yan. 200 PSI, pumalo ng 200 PSI yung compression ratio ng motor ko. So hindi yun kumbaga abnormal yun, overcompression yun tawag doon. So kapag sa 200 compression kasi okay lang na pag nagkarga ka ng motor is magkaroon ka ng 200 PSI na compression ratio, okay lang basta yung gagamitin mong fuel is 100 octane above. Yan. Okay lang na magkaroon ka ng 200 PSI compression ratio, no? So maganda yan kasi malakas makina mo basta yung fuel mo is 100 octane. Kasi ang mangyayari kapag naka 200 PSI ka tapos yung ginagamit mong octane na gasolina is 95, so ano mangyayari? Lean, overheat, hindi nasusunog yung fuel. Ano nangyayari? Knocking, pre-ignition, knocking yung nangyayari. So ang tendency, nag-lean yung spark plug, nag-overheat. Ang tendency naman kapag nag-lean, nag-overheat is masisira ang piston ring, piston and bore. So kinakayod yan. So sobrang init kasi hindi maganda yung sunog, kinakayod yung piston tsaka yung bore. So yun yung dahilan kung bakit nasisira yung bore kit, lalo na kapag bagong salpak tapos napa-proper break-in naman. So yun yung dahilan kung bakit nasisira. So overcome. So ito, paano ko nakuha yung napakagandang sunog, yung kalawang na sunog? So through cellphone na lang siguro. Wait lang, hanapin ko muna. Asa na dito? Nawala. Asa na? Nawala. Ayun. So kita nyo ba? Ito yung kulay ng spark plug ko.
nung nakaraang araw ko yan binuksan. Yan, nag-spark plug reading ako. Ayan. Yung dito, sa palibot niya yung ring. So, overfeed siya. Kasi, kumbaga sa low RPM, parang nag-overfeed. Pero pag nag-high RPM ka na, yung tumatakbo ka na ng 100 pataas. So, magkukulay brown din yan. Ayan. Ayan yung sunog ng spark plug ko. Ito. Ayan. Kita nyo? Yan. Yan yung sunog. So, yun na. Balik na tayo. So, ang ginawa ko para makuha ko yung brown na sunog is nag-check compression ako. So, yung compression ratio ko is 150 PSI. Katumbas nito ay 10.5/1 cylinder ratio. So yan, 150 PSI yung compression ratio ko. So sakto lang. Sakto lang sa 95 octane fuel. So pwede ka naman magpataas pa ng compression. Ang ginawa ko kasi kung bakit nag 150 PSI lang ako kasi nagdagdag ako ng base gasket. So yung ginamit kong base gasket is 3 base gasket. Yung yung lata to 3 base gasket. Yung top gasket ko is isa lang. Yan. 1 pieces top gasket ko. So ito yung ginawa ko kung bakit sumakto ng 150 or 10.5/1 ratio yung compression ko. Ayan. 3 base gasket tapos isang top gasket. So ito, may papakita akong piston. So ito yung luma kong piston. So yung itsura ng piston ko, hindi na ako nag-valve bucket kasi 5.4 yung lip ng cams ko. So ang ginawa ko lang, sinalpa ko, plug and play, tapos yung packet, yung stock packet to, hindi na ako nag-valve bucket kaya sakto lang. So yun. Ito 3 base gasket, 1 pieces top gasket. Tapos, ito pa, yung injector ko, 140 cc, 6 holes. Ito yung gamit kong injector. Bahala na kayo kung anong brand yung gagamitin nyo. Basta ito, 140 cc, 6 holes. Sabihin na, yung throttle body ko is stock. Yan, stock TB. 59 volt stock pa lang naman ata yung build ko basta ganun. Yan. Tapos, yung TPS, ito yung pinaka-importante. Dapat yung TPS is tinotono nyo din. Ang stock kasi na TPS probably nasa 16 ata o 17.5. Yung TPS ko is 20.8. So, paano to makikita? Paano makikita yung TPS na to? So, kung may mga kakilala kayo mekaniko na may Apitech diagnostic tool, so punta kayo sa kanila tapos sabihin nyo, magpapacheck ka ng TPS. So pacheck mo muna tapos pag napacheck at nasa stock pa yung tono ng TPS, so gawin yung 20.8 para naka-minor pa lang kayo, naka-close clapper yung throttle body nyo. So nagbibigay na siya ng fuel na pang rich na yung binibigyan yung fuel. So naka-minor pa lang kayo, yung fuel nyo is magre-reach na para hindi na nakukulangan sa supply ng fuel at para pag pinaandar, so sakto lang mag-reach siya. Kaya yun yung possibility kung bakit nagba-brown yung spark plug ko. So yun na. So ganito lang, no? Yun lang yung ginawa ko kung bakit ko napakulay brown yung spark plug ko. So, ang importante, check the compression. Kailangan nyo ng compression tester. Yan, compression gauge. Tapos, yun. Yung cams ko pala, wait lang. Yung gamit kong cams, 5.4 leaf. Cams. 5.4 lang. Ewan ko kung stage 1 o stage 2 kasi touring set yung M3 ko. Hindi ko naman kailangan na mataas na cams.
ito, additional sa spark plug. Pagdating sa spark plug, dapat kung ano yung nakalagay sa manual is dapat yun din. So dapat yung spark plug na gagamitin natin is CR66HSA. So ito dapat yung spark plug na kailangan gamitin. Huwag kayong gagamit ng ibang spark plug. Huwag kayong gagamit ng C6HSA. So nawala yung R. Ito kasi walang resistor. Dapat yung gamitin yung spark plug yung may resistor. So dapat ito lang. Kung ano yung nakasaad sa manual is dapat yun lang yung gagamitin na spark plug. Huwag po kayong gagamit ng ibang klaseng spark plug. Ito lang para bonus pa to para gumanda yung sunog. So yun lang, no. I-review ko ulit. So ito 95 octane. Kapag 95 octane yung fuel na ginagamit mo, hindi mo afford yung 97 or 100 octane. So dapat yung compression ratio mo is below 180. So kung pwede nga 175 pababa lang Huwag ka nang lumagpas ng 175 kasi ang 95 octane is kaya lang niyan i-operate mag anti-knock or anti-pre-ignition is hanggang 12. So yung 12 tapat dito sa 175. So yun lang. Tapos yan. 140, wag na to. 140cc 6 holes injector. Tapos ito pa pala, may nakalimutan ako, isa. Reset AFR. Yan. Reset AFR. So paano ma-reset yung AFR? So pumunta kayo sa Yamaha shop, yung may diagnostic tool. Sabihin nyo lang sa mekaniko ng Yamaha, sir, papareset po ako ng AFR. Ipapacheck ko yung code D87. So sa D87 dapat yung tono ng AFR nyo is gawin yung 0. I-reset nyo sa 0. Minsan kasi pag chinek yan na naka negative 1 o kaya naka 1 or 2, dapat 0 yan kasi i-reset nya. Basta ito, code D87, gawin yung 0. Itong D87 AFR yan. So para ma-reset yung air fuel ratio nyo. So yun lang. Tapos yung TPS, Apitech Diagnostic Tool. Kung may makakilala kayong mekaniko na may Apitech Diagnostic Tool, yung TPS nyo gawin yung 20.8 or kaya 20.3 o kaya 19.8 o kaya 19.3. So magpipili kayo dyan sa apat kung anong gusto nyong setting para yung fuel na sinusupply sa pa-extract sa injector nyo is pa-reach. Okay? Tapos yun, kung 5.4 yung lift ng cams mo o racing monkey, so pwede mo tong gayahin na set na to. Yan. So yun lamang po, no. So hanggang dito na lamang po tayo and good luck sa inyo.